muli sa ating online service. Nagagala kami na makasama kayo ngayon, nasaan man tayo o ano man yung kalagayan natin. Ang aming panalangin ay makasama ng bawat isa ang Panginoon. At sa ating pag-celebrate ay alalahanin natin na yung ang pagdating ni Kristo ay ang pagdating ng hope para sa buong mundo. Manalangin po tayo. Panginoon, we thank you sa kabutihan nyo na binibigay sa amin. Ang panalangin, Lord God, ngayong araw na ito, sa service na ito, Lord God, ay samahan niyo po kami. At yung salita na ibibigay niyo po sa amin, Lord God, ay itanim niyo sa aming mga puso, Lord God. Maraming salamat. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. We have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. In excelsis Deo, excelsis Deo. Shepherd, why this jubilee? Why your joyous strain prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heaven song? Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ, whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, that newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, whom the choir of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lord God, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa iyong bigay sa amin, Lord.
sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, Lord. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, now I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, and I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, and I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. At this point, let's think about God's love. Isipin natin yung kabutihan ng Panginoon sa nagdaang isang taon. At ibalik natin ang papuri sa Kanya, for He deserves it. Let's declare, You are my King, Jesus, You are my King. You are my King, Jesus, You are my King. You are my King, Jesus, You are my King. You are my King. Let's declare, Jesus, You are my King. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my
should die for me. Amazing love, and I know it's true. My joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, and I know it's true. That it's my joy to honor you in all I do. And I honor you in all I do. I honor you in all I do. Lord, I honor Jesus. Good morning po sa inyo lahat. Muli po tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Tunay nga ng araw nito ay gawa ng Diyos. Tayo po ay patuloy na makinig ng salita ng ating Panginoon. At tunay nga ng bawat isa ay ito yung ating pinakaasam-asam, dinidesire ng ating puso na mabusog ang ating spiritual life. Dahil alam natin na kung paano nagugutom yung physical, at kailangan po natin ito pakainin, dapat ganun din ang ating spiritual life. Kailangan to kumain para sa gayon. Dumating man yung mga bagay na maaring dahilan para ikaw manlupaypay, ikaw ay malakas pa rin. Ganun katindi po ang kailangan po natin ito. Kaya purihin ang Diyos. Muli po, at Christmas na po, kailangan po natin ay patuloy na maging masaya. Tulad po yung tinapik po natin na nakaraan, na talagang naroon po yung tunay na kagalakan sa mundo na anuman ang sitwasyon natin. Kaya yung title po natin nun ay Joy to the World. Diba? Joy to the World. Kaya masaya tayo dapat. Ayun, sa kabila man nito, diba? Sa anuman pong mga pangyayari sa ating paligid, sa ating pong mga pamilya, at merong mga bagay na maaaring pwede tayong tawag dahilan para, yun nga, di naman natin maiwasan. May kalungkutan, pero sa kabila man nito ay matuto tayo magsaya dahil alam natin na ang Diyos ay kapiling natin, kasama natin sa ating buhay. Amen po ba dyan? So, praise God. Sa lahat po nasa tahanan po, nanyayahan ko po kayo na makinig ng salita ng Diyos. Ayan, anyayahan natin yung iba po na makinig pa. At kung po pwede ay i-share natin ito dahil alam natin ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito ang magko-convict, ito ang magpapalakas, ito ang sasagot dun sa mga katanungan nila sa kanilang buhay. So, Merry Christmas po sa inyo lahat yan. At patuloy tayo magpuri, magdiriwang sa lahat, sa kabutihan ng ating Panginoon. So, ngayon po ay ating pong patuloy tunghayan ang salita ng Diyos ngayon. Ating pong basahin sa ating topic ngayon. Dito po sa Lucas, pagpatuloy po natin yon. At muli, simulan po natin sa Lucas chapter 2, verse 9. Sabi doon, "An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified." And verse 10, chapter 2 verse 10 ng Luke, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. Bring you good news that will cause great joy for all the people.'" Yun po yung ating nakuhang topic, Joy to the world. "Today in the town of David, the Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Ayun po. So, ngayon, ituloy po natin ito sa verse 13. "Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising and saying, 'Glory to God,
in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favors rest. When the angels left and then gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was laying in the manger. The shepherd, sa verse 20 na po tayo, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you God sa oras nito. Panginoon, tunay na tapat, makapangyarihan, dakila ka. Salamat Panginoon. We offer to you Lord ang gawang ito. Pangunahan niyo po, tulungan niyo po ako sa aking paghahayag. I submit, Lord God, to the Lordship of Jesus Christ and even to the power of the Holy Spirit na siyang patuloy na pumupuspos sa inyong lingkod. Gamitin niyo lang po ako maging vessel of blessings today. At yung mga tagapakinig po namin ngayon, Lord, ay nawa nagkaroon po silang tunay na kauhawan. At mag-sink in itong salita mo sa puso't buhay nila para sa gayon ay makita sa aming pang-araw-araw naming buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ngayon po ay hindi ko na po bibigyan ng background na mahaba kasi noong nakaraan ay nasabi ko na rin po sa inyo yung sitwasyon ng Israel, yung background po nila, okay, yung kanila pong kalalagayan, kung sino po ang namumuno, kaya yun nga, sila po ay nasa ilalim ng Roman Emperor at sila ay talagang hindi, kung tutuusin, makakilos ayon doon sa kanilang dapat kailanganin na gawin dahil sila po ay nasa ilalim ng sa Roman Emperor. No? Anyway, ngayon po ay tingnan natin to hindi doon lang sa kalagayan ng Israel kundi sa buong mundo. No? Sa buong mundo. Ito po ang ating titingnan ngayon. Then, papasok tayo doon sa kalagayan ng Israel at higit sa lahat sa individual. Okay, so ngayon po ay dito makita po natin na yun nga uli, nandun po yung mga shepherd, andun yung mga angels. Ayan, siyempre yung mag-asawa, no? At yung baby Jesus na kung saan ay doon po pinanganak at doon sa sabsaban. At doon po ay talagang meron pong tinatawag natin na mensahero ng Diyos. Kali yung angel, di ba? The first messenger ni God sa New Testament, hindi po si John the Baptist, dahil si John the Baptist siguro, palagi natin mga 6 months old pa lang siguro yun dahil 6 na buwan lang yung pagitan nila eh. So, hindi pwede si John the Baptist, kundi yung mga angel, the first messenger, preacher, yun, ni Lord dito ay yung mga angel. Kaya ay nagpahayag sila sa mga shepherd na naroon. Okay. At dito, siguro magandang katanungan, di ba? Ano kaya yon na meron pong isang tao, siguro sabihin natin ay nag-deliver ng isang mahalagang bagay sa iyo. Tapos, nung makita niya yung dineliver yun na hindi basta-basta lang, hindi pipitsugin, hindi cheap. Pero ito ay mamahalin. At alam niya kung sino at kanino nanggaling yon. Ano kaya ang masasabi nung nagdalang yon? At yung mga pinadalhan nun. Di ba? So, yun po. So, maliwanag na yung angels ni God, sila yung messenger at sila yung nagdala ng mabuting balita sa atin. At yung mabuting balita na yung sanggol na ito ay ipapanganak. At dun nga, nung naipanganak at naroon po, talaga naman, no? Ang saya. Kaya nga, joy to the world. Natin, naipapanganak ang isang sanggol, di ba? At yung tagapagligtas.
Kaya yun po. Kaya ang title po natin, actually based dun sa verse 14, sabi doon, kaya yung di ba, yung glory to God in the highest, sabi doon, peace on earth and goodwill to man, towards man. Ang kanta, alam niyo po yung kantang na yun, di ba? In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Glory to God in the highest. Ito po ay isang pagpuri sa Diyos. Bakit napakalaga na purihin ang Diyos ng mga anghel? Diba? Bakit nila sinabi, glory to God in the highest? Yun. Pero tingnan natin ito. Sige po natin ay git sa lahat. Dahilan po, number one, dahil siya ay tinawag natin the greatest na ginawa ng ating Diyos, yung humility sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesus. Kaya siya'y pinurihan o pinapurihan ng mga anghel sa kadahilanan ay yung kanya pong pagkatawang tao. Siya po ay 100% human. Si Jesus Christ, nagkatawang tao. Tandaan po natin, may pinanggalingan. Sabi ng Bible, di ba? Kaya dun sa Philippians chapter 2, di ba? Sabi doon, sa verse 6 at hanggang sa 11, He came from heaven to earth, di ba? To show the way. Bagamat siya'y Diyos, siya ay nagpakababa. At hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Yan. Alam niyo po ba, minsan may mga pilosopo, lalo yung pagdiinan mo si Kristo, isa lang tao, kaya siya ay tao lamang. Hindi po. May pinanggalingan. Kaya yung mga pilosopo po, sabi nila, nung hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, saan niya sinampay? Yan nga, di ba? Yung mga ganun, ha? So, yung ganun ang minsan mga logic ng iba. Pero ang mahalaga doon, yung kanyang pagpapakumbaba. Di ba? Ang giro mo, Diyos. Nagkatawang tao. 100% human. At that time, talaga naman, kung tutuusin, hindi dapat gawin ng Diyos yun. Kasi nga, kailangan ba niya gawin yun? Hindi. Pero, dahil sa pagmamahal niya, ginawa niya yon, di ba? So, yun nga, 100% yun. Kaya, si Jesus nagutom? Yes. Si Jesus naghirap? Yes. Si Jesus ay nakaranas ng pain? Yes. Si Jesus ay talagang hirap na hirap dun sa yun, dahil siya yung, yes, dahil 100% human ang ating Panginoon. Nagkatawang tao siya. Kaya nung pinako siya, kapag pinang-iral, o kaya sabihin natin, kung siya Diyos doon nung pinako siya, hindi mo kayang pakuan ng Diyos. Hindi mo kayang patayin ang Diyos. Pero siya ay nagkatawang tao. Greatest humility. Di ba? Biro niyo yun, maraming ipapanganak. Nung mga siguro pwedeng pagpilian. Siguro mas maganda, no? Ang kapanganakan ni Jesus Christ, dapat siya ay panganak sa isang royal family. Yun, yung mga mayayaman. Sila yung mga kilala na maaring ay para sa gayon ay mas lalong kilalanin siya dahil galing sa mayaman. O kaya pinanganak siya dahil ay yung taong yun ay malapit siya mismo sa yun. O kaya yung siya ay mayroong lahi dun sa kilalang tao. O kaya sabihin natin ay si Jesus dapat ay siya siyang talagang biglaang naging hari kaagad. Ayun, di ba? Pwede naman ganun eh. Pagkatawan tao, ganun. Di na kailangan dumaan sa kay Mary. Pero ginamit si Mary para tunay nga na maging 100% human siya. Malimit, di ba, pag nanonood tayo ng mga movie na alien, minsan ay galing sa taas, parang umaapoy,
Tapos biglang bumagsak. Tapos yon, nang bumagsak, ang laking itlog. Ang laking itlog. Naantay pa ba, medyo gumaganon-ganon pa yung itlog ng ganon, no? Tapos biglang mapisak. Ayun, naging tao yung ang na yon. Pero hindi ganon. Hindi ganon. Kaya, ang mga angels, they praise God dahil nga talagang nagkatawang tao ang ating Panginoon. Naranasan niya yung hirap. Bata pa nga lang, di ba? Naranasan niya na yung hirap. Doon siya pinanganak sa sabsaban. Minsan sabi nila, alam mo, ganitong edad ko, 20, 30, ang dami na akong naranasan na problema, pagsubok sa buhay. Ang dami ko ng mga katakot-takot. Bakit dumating sa akin yung ganitong sitwasyon? Di ba? Ganon. Pero tingnan ninyo, si Jesus Christ, bata pa lang, nakaranas na ng hirap. Doon pa lang. How much more ng kanyang kamatayan? Di ba? 33 years old, namatay siya. Biruin niyo yun para sa pagmamahal niya sa atin. The greatest humility na ginawa ng Diyos, yung kanyang pagpapakumbaba. Di ba? Ang sarap nun, yung kanya pong pagkakatawang tao. Abutin niya yung mga tao. Biruin niyo, hindi natin kayang abutin ang Diyos, bagkus ang Diyos ang umabot sa atin. Kaya naman talagang glory to God in the highest. Masasabi mo ba ngayon, katulad ng masabi ng angels sa glory to God in the highest? Di ba? Dapat ay mas banggit, masambit at palagi natin masabi yon that really God He is worthy na ating siyang purihin. Mabanggit. Glory to God in the highest. Gloria in excelsis Deo. Pangalawa, bakit pinuri ng mga anghel ang Diyos? Higit sa lahat, sabi doon, peace on earth. The greatest peace. Ang kapayapaan na pinagkaloob ng Diyos. Kaya nga, sa mundo, kaya ginamit ko kanina na tingnan natin sa mas malaki. Earth. Sa mga tao, sa lahat, sangkatauhan. Sabihin natin kasi ibang Tagalog, sa sangkatauhan, kapayapaan, hindi sa mundo lang, kundi sa sangkatauhan, ay ito'y ginawa niya. At ibinigay. At ito ay ipinaranas sa atin. Biruin niyo yun. Sipin niyo, ang mundo ay yun nga, magulo, puro mga bagay na maaring reklamo lahat ng tao. Puro ganito, pasakit, problema, lahat. Ang gulo-gulo naman ng buhay na ito. O, isipin natin, ang mundo nun ay napakatindi tawag doon, madilim. Wala kang pwedeng maisip. Walang pag-asa, walang man lang magbigay sulyak, tulong sa iyo, care sa iyo. Pero yung kapayapaan ay dumating sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. The greatest peace, bakit po? Kasi nga, ang kapayapaan na ito ay hindi po yung basta-basta lamang kapayapaan. Ayan. Ang kapayapaan na kung saan na kinanta ng mga anghel, something that is higher than such as the word gives. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng mundo. Peace between men and God. Ang kapayapaan na ito ay isang kapayapaan between man and God. So therefore, peace within the soul sa kaloob-looban, sa buhay ng tao, na tayo po ay nagkaroon ng reconciliation. Magkaroon ng ugnayan ng tao sa Diyos. That peace. Naroon po ang kapayapaan na matamo natin kay Jesus. Kapag nagkaroon ng relationship with God, ang tao ay hindi lang maranasan yung outer peace, but
first and foremost, yung inner peace. Dahil meron ka ng relationship with God. Wala yung guiltness kasi nga, pinatawad ka na ng Diyos. At peace ka na. At mararanasan mo yung peace of mind. Di ba? Ang ganda nun, peace of mind. Many people na talagang they are praying na, Lord, bigyan mo ko ng peace of mind. Bigyan niyo ng peace of mind ang aking family, ang aking buhay, Panginoon. Kaya nga doon sa Philippians chapter 4, verse 6 of 7, di ba? Do not be anxious for anything, di ba? But in everything, present your request to God. Yun, by prayer, thanksgiving. And the peace of God, which transcends understanding, will guard your heart in union, relationship, through Christ Jesus. And the peace of God, which transcends understanding. Hindi malirit na kapayapaan. Why? Hindi to katulad ng kapayapaan ng mundo na binibigay. Iba to. Yan. Ibang klaseng kapayapaan ito. Hindi fake. Dekalidad. Di ba? Dekalidad. Ito ay talagang kapayapaan sa kalagitnaan man ng kaguluhan. Di ba? Yun ang ating nararanasan kapag ayaw nakikipag-isa kay Kristo. So, peace on earth, peace sa Israelites, sa kanilang mga paligid, but first and foremost, ang ating pong kapayapaan na relationship with the Lord between man and God. Dahil tayo po ay tunay nga ng Diyos ay napupuot sa tao, sa kadailanan ng tao ay sumuway sa Panginoon. Gusto mo bang peace? Kapayapaan sa iyong buhay? Siya ang Prince of Peace natin, si Lord Jesus Christ. Siya ang tunay nagbibigay ng kapayapaan. Hindi natin iasa sa mundong ito, hindi natin iasa sa ating gobyerno ang kapayapaan. Ating pakikipag-isa sa Panginoon, doon natin maranasan ang tunay na kapayapaan. Nag-start po sa ating personal, it will extend to our family, and even to our community, and even sa ating mga iba't ibang mga, sa extent sa iba't ibang mga lugar. So yun po. Kaya sabi nga ni Francis Assisi, ilala nyo siguro yun, no? St. Francis Assisi. Sabi po niya na, let there be peace on earth, but let it begin with me. Magsimula sa akin. Ang kapayapaan, kailangan ng mundo, pero magsisimula po sa atin. Hindi natin maranasan ng personal peace na yan kung wala si Jesus sa buhay natin, the Prince of Peace. Kaya kailangan natin si Jesus, the giver, the source. Siya po yung the greatest Prince of Peace in our life. Siya ay binigay para sa ating kapayapaan. Ang pangatlo po, kung bakit ay pine-praise si God, ang mga anghel. Ayun po. At yun nga po, higit sa lahat, sabi doon, the greatest act of kindness na ginawa ng Diyos sa mga tao. Yung kanyang pagkakatawang tao ay hindi po niya ito ginawa para sa mga anghel. Pero ito ay ginawa niya para sa tao. So, ang recipient po nito, mga kapatid, ay hindi para sa mga angels. Si Jesus ay nagkatawang tao, hindi para sa angel. Sana nagkatawang angel na lang siya. No? Siya ay nagkatawang tao dahil para sa tao, para sa atin yun. Para maranasan at higit sa lahat na tunay at nararapat tayo na masasabi natin na siya ang tunay na karapat-dapat para akuin ang ating mga kasalanan. Magbigay ng atonement para yung ating mga kasalanan ay mabayaran. Ayun. The right propitiation. Ginagamit po yun ng ganoon. Yung tunay nga siya yung tunay na substitute.
Hindi po yung mga hayop na yon. Hindi po sinuman tao, kundi si Jesus Christ lamang. Siya yung perfect na karapat-dapat na mag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Pero yun. Yun po. And His love, yung pong pagmahal is the greatest act na kanya pong goodwill, kindness, compassion sa sangkatauhan. Yun po, wala na pong iba noon. Ang Panginoon Diyos. Higit sa lahat. Diba? Higit yung kanyang ginawa sa atin. That's why goodwill to man o towards men. Tayo po yun nakaranas nun. Kung mga angels ay nagpuri sa Diyos, na hindi nakaranas yun, they're just messenger of God, but to us, as recipient of this God's kindness, yung love, tayo ang nakinabang, dapat tayo ang merong higit na na-expect sa atin na purihin, sambahin, itaas ang pangalan niya. Kaya dapat masasabi natin, glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Purihin ang Panginoon. Yun ang dapat natin mangit. Kasi we experience God. Kaya nga, ang sabi po dito sa dulo, diba, sa verse 20, kaya sinama ko po yung verse 20, kung ano po yung sinabi ng mga shepherd. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is, I think verse 20. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they have heard and seen, which they have, just as they had been told. Naranasan namin, nakita namin, ito, kaya dapat pupurihin, sasambahin, itataas ang Panginoon. Na-experience nyo ba si God sa buhay ninyo? Naranasan nyo na ba? Nag-benefits ba kayo sa kanyang kindness sa ating buhay? Goodwill to men. Kung meron po tayong naranasan, ibayo, binago ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, niligtas ka sa tiyak na kapamakan, biniyayaan ka ng Panginoon, then therefore, you praise God. You lift His name on high like the angels. Kung hindi man sila yung nakaranas nito, at dahil alam nila na ang Diyos ng kataas-taasan is the image of the invisible God, si Jesus Christ, so dapat tayo, ganito rin po ang higit na makita sa atin na pagsamba at pagpuri sa Diyos. Ano man ang kalagayan mo, wala pa yon sa higit sa lahat yung ginawa ng Panginoon Yesus sa ating buhay. Dahil mas nang ibabaw ang tunay na kabutihan, kabaitan ng ating Panginoon. So let us continually lift Him up on high, glorifying God. Glory to God in the highest. So ngayon po, sa oras na ito, katulad po ng sinabi ko kanina, meron nagpadala sa iyo na napakaganda. Ito yung kailangan mo. Ito yung talagang need ng iyong buhay. At tunay nga na ito ay higit sa lahat na naranasan mo at na talagang ito ang makapagdudulot sa iyo ng tunay na buhay. Yung bagay na yon na higit sa lahat ay ang kaligtasan, kapayapaan, pagmamahal na nakamtan sa ating Panginoon. Bakit di natin ibalik ang papuri sa Kanya? Tayo nag-benefits, tayo nakinabang, at patuloy na nakikinabang sa bawat araw
sa bawat oras. That's why we always say, God is good. And He is good all the time. Kahit anong sitwasyon, circumstances in life. That's why He is good all the time. Saan man nangyayari sa ating paligid, sa panahon nito ng Christmas, wag na natin ikumpara na nakaraan. Kung ikukumpara mo lang sa material na bagay, kung ikukumpara mo lang sa mga selebrasyon yun, pagtitipon ninyo na sama-sama, higit pa doon ang ginawa ng Panginoon. Siya'y nagpakumbaba, the greatest humility. Kung naranasan mong problema, pagsubok ngayon, mas higit na naranasan ng Diyos. At hindi siya dapat at nararapat na maranasan yun, pero dahil sa pagmamahal niya sa iyo, sa akin, nangyari yun. Ang kapayapaan na meron tayo ngayon sa ating buhay ay hindi kaya ibigay ng material na bagay. Si Jesus lamang makapagkakalob noon. At dapat at nararapat lang na ibahagi din natin ito, yung goodness, yung kindness ni God, at ipakita natin sa ating buhay ang tunay na pagsamba, pagpupuri sa Kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin at sa ating pag-e-end, challenge ko rin yung iba na baka ngayon ay di ka pa tumatanggap kay Lord. Bakit wala akong kapayapaan? Bakit meron akong mga ganito? Gulong-gulo pa ng isip ko. Si Jesus ang tunay na solusyon, answer na yung buhay. Sabi mo sa Kanya, Panginoon Jesus, lumalapit ako sa iyo. Salamat sa iyong mga salita. Purihin ka, Lord. Linisin mo aking puso't isipan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name. Sa mga mayroon pong problema at naguguluhan ka sa mundong sa pangyayari, maaari o sitwasyon mo ngayon, let us come to God. I will pray for you. Di mo itaas yung kamay. Lord God, sa mga tao na mayroon ngayon problema, struggles, mga gumugulo sa isipan nila, naging sanhi para mapipigilan o sila man ay manlulupaypay. But right now, God, na pinakita nyo kung gaano ka kabuti sa buhay ng tao, na ikaw ang Diyos na nagpakumbaba, ikaw ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Nawa, O Lord, sa oras na ito, itouch nyo po ang kanilang buhay. Ano man, Lord, ang maaring dahilan nito para sila ay mapigilan at hindi magkaroon ng kapanatagan, in Jesus' name, may you touch them, may you heal them, may you bless them, at tunay, Lord, na bigyan niyo po ng solution ng mga ito, Panginoon. At sa kalagitnaan nito, Lord God, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng pangailangan namin. We thank you, God, for you. We have a great God, wonderful God, marvelous God. Glory to God in the highest. We continue to declare it, even, Lord God, in the midst of this pandemic. We praise you and honor you, God. We submit to everything, God. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.